Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garafil, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA-12 Regional Director Frian Abquilan. Ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas governance and leadership agenda. And for our 8th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Makakasama natin ang DENR upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages ng DENR at ng PIA. Please like and follow our pages to be updated. Pwede din kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. At wag na po nating patagalin pa. To kick things off, our guest for today's episode is none other than the Regional Executive Director of the Department of Environment and Natural Resources, Soxergen Region. Let us all welcome Attorney Felix S. Alicer. Sir, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Isang makakalikasang araw sa ating lahat. Tarangalan para sa akin at sa aking mga kasamahang key officials at sa buong puwersa ng DENR 12 na maimbitahan dito sa Bagong Pilipinas Kapihan. Binabati ko rin ang nanonood sa atin sa ating DENR Facebook Live natin. Then kasama ko rin ngayon yung mga key officials. Nandito ang aking ARD for Management Services, si ARD Elvira Lumayat. Nandito rin yung mga Provincial Environment and Natural Resources Officer, si Penro Shalimar de Sumangkop of Sarangani. Nandito rin yung PN Officer ng South Cotabato, si Sally Cortez. Nandito rin si representante ng MGB, si Roger Tamayo at saka si Melvin Sibua. Nandito rin ang Penro ng Sultan Kudarat, si Penro Derry Makabaning. So at saka iba-iba pang mga division chief nandito rin. Kami po ay nagagalak dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon, Red Alicer. Kasama po ang buong puwersa ng DENR, talagang full force na sumusuporta sa ating kapihan sa Bagong Pilipinas. Kamusta po kayo, sir? Alam po natin, kaliwat kanan ng inyong activities lately. By the way, belated happy birthday pala, sir. Salamat, salamat. Opo, kamusta po ang DENR sa inyong pamumuno po ngayon? Mabuti naman. Last month, noong nakaraang buwan, ipinagdiwang natin ang Environment Month. At ang tema nito ay Environment, our Future. At gusto ko rin pasalamatan, ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa mga nakiisa at nakipagtulungan sa atin, sumuporta sa ating selebrasyon sa Environment Month. Pero hindi nagtatapos dito ang trabaho serbisyo ng DENR. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay natin sa violators at sa pakipag-ugnayan sa mga local government unit para mapaigting at saka ma-facilitate ang delivery of services to the people, to the public. Opo. Red, to give our viewers a quick overview para meron silang idea sa ngayon lang na ka-tune in sa atin, ano po ba ang mandato or yung mandate po ng Department of Environment and Natural Resources? Yung mandato natin is nakapaloob yan sa isang executive order. Base sa Section 4 nito, Executive Order 192 in 197, ang ahensya natin ang tinatahasan or responsible for the management and conservation of natural resources. This includes the watershed, the forest areas. Ito ang trabaho natin.
Sige po. One of the main thrusts of the Marcos administration, Red, is the environmental protection po talaga. Sa ngayon, ano po yung mga prioridad ng DENR sa ilalim ng pamumuno naman po ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga? Sa pamumuno ng ating kalihim, Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ito ang mga prioridad. Yung sinasabing, we need to adopt a climate risk lens in national planning. Kailangan din natin to increase the forest cover, then conservation of protected areas, improve air quality, yung water security, at saka yung sustainable management of the mineral resources. At ang panghuli, yung effective land governance. Opo, malinaw ang direksyon ng inyong departamento pagdating sa kapakanan ng kalikasan. Sa punto pong ito, ating alamin ang mga nagawa ng DENR Region 12 sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation. Panoorin po natin ito. The DENR in Soxargen region has accomplished various objectives that contributed to the protection, conservation, and management of the environment and natural resources. This includes the operation of the Geospatial Database Office and the Office for Integrated Environmental Science, which enabled the DENR to establish clear baselines for our natural resources and environmental change. As stated by Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga in one of her speeches, we can visualize the complex, interconnected nature of all the systems, providing us with tools and evidence for better decision-making and enforcement. The GDO catalog of our natural resources, the first in the history of our country, includes lands, forests, water, minerals, and air as well, allowing us to apply mitigation hierarchy principles in the fulfillment of our mandate. In Soxargen, the DENR Control and Data Center keeps information on geospatial, including the data from community-based forest management and integrated forest management areas. The DENR 12 is continuously updating its One Control map by thoroughly analyzing the data. DENR Consolidated Water Resource Sector has established the Water Resources Management Office, which aims to deliver water to an additional 15 million people, including 100,000 in the most isolated areas nationwide. One of the main functions of DENR through the Environmental Management Bureau is the Classification of Water Bodies program. To date, Region 12 has reached 100% classification. Relevant to the protection of coastal waters and marine biodiversity, EMB upholds the commitment of LGUs to enforcing ecological solid waste management, or SWM, through their 10-year plans. Region 12 has already achieved 100% approval of 10-year SWM plans. Additionally, the Extended Producer Responsibility Act requires private sectors, especially those producing plastics, to reduce their plastic waste. Consequently, 18 industries in the region have registered their collection and recycling initiatives as obliged enterprises. In the Philippines, a mere 1% of small-scale mined gold is sold legally to the BSP. The prohibitive distance to official buying stations has often driven miners to sell their gold to illegal buyers or the black market. This situation not only undermines the local economy, but also exposes miners to various risks, including financial loss and legal penalties. Addressing this critical issue, the Mines and Geosciences Bureau Region 12 proudly announced the opening of the country's first BSP-accredited gold buying station. The first gold bar was sold by small-scale miners to BSP on April 18, 2024. Also, there are already 8 declared Minahangbayan. The annual social development and management program committed by the mining companies in their community development program is worth 12.2 million pesos. As to employment, 1,081 were employed as of December 2023.
8.8 million pesos annual environmental protection and enhancement program committed by the mining company to implement the program stipulated in the Annual Environmental Protection and Enhancement Program. The Project Transform, one of the priority projects of the DENR under the leadership of Secretary Maria Antonia Yolo-Loizaga, aims to put together all the best practices from government and private sectors to deliver an inclusive, science-based, and data-driven template that all stakeholders, partners, and LGUs can use to fight the accelerating climate emergency. An offshoot of the first multi-stakeholder forum, Project Transform enhances the DNR's resiliency framework to deliver global, environmental, social, and economic gains for LGUs. In Region 12, the province of Sarangani is the 11th province where Project Transform is set to be launched. Currently, there are 19 proposed interventions from committed partners with a total of 12,699,000 pesos projected cost. DENR Region 12 major and other notable accomplishments. One priority thrust is increasing forest cover, which utilizes the National Greening Program as a comprehensive initiative aimed at attaining sustainable environmental conservation and development. From 2022 to 2023, a total of 2,920 hectares of plantations were established. A total of 9 forest nurseries are also being maintained and enhanced by different field offices with the guidance of DENR Memorandum Order 2023 to 2003. Under the Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging, Continuous Forest Patrolling through Lauan System, Forest Fire Prevention, and Neutralization of Illegal Logging Hotspots were prioritized. Through the active collaboration with the other enforcement agencies, a total of 171,809.04 board feet of undocumented forest products, including NTFBs, vehicles, equipment, and other implements, including least of burden, were apprehended from 2022 to 2024. For the conservation of protected areas and biodiversity resources, the DENR Region 12 maintains its Regional Wildlife Rescue Center, located at the SKSU campus in Latayan, Sultan Kudarat. DENR Administrative Order Number 2000-46 sets the guidelines for the establishment of Regional Wildlife Rescue Center to cater to all confiscated, abandoned, and/or donated wildlife to ensure their welfare and well-being. The DENR Region 12 also monitors the marine habitats within the Sarangani Bay protected seascape through the scaling up of coastal and marine ecosystem. These are the 934.2 hectares of corals, 30 hectares of mangroves, and 75.6 hectares of seagrass. 15 stations are also constantly being monitored for water quality, both for the dry and the wet season. DENR Region 12 was conferred the program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management, or Prime HRM Level 2 Bronze Award, on March 28, 2023. It signifies that the office has exemplified a process-defined human resource management in all 4 core HRM systems under the Enhanced Prime HRM. Moreover, the DENR Region 12 received the ISO certificates with the Regional and Field Office on January 25, 2023. As to the Client Satisfaction Survey, DENR Region 12's overall Client Satisfaction Survey score for 2023 is 99.68%, placing it second in the national ranking. The Penghi River,
the DNR Region 12's official entry has been awarded a 4th place on recognizing individuals/institutions towards vibrant and enhanced rivers, or Rivers for Life, as the 4th cleanest river in the country during the DNR New Year's reception last February 1, 2023. With all of the department's notable accomplishment, under this administration, we assure the public that we will keep working together in order to have a well-protected and well-managed environment and natural resources. Palakpakan po natin ang DENR. Congratulations po, Red Alicer, at sa DENR sa inyong mga nagawa. Patunay ang mga proyektong ito sa kalidad ng serbisyo ng inyong ahensya. Excited po kami sa inyong mga plano at gagawin pa po in the coming years. Red, just to clarify things, I have a few questions po. You recently opened the country's first ever Bangko Sentral ng Pilipinas accredited or BSP accredited gold buying station sa municipality of Tiboli. Ano po yung significance nito at ano yung mga potential impacts nito sa local community po, Red? Tama ka, Oliver. This is the first of its kind, itong gold buying station. Kumbaga, yung buying station na ito, nilagay natin sa bakuran close as possible to the source. So, this is the initiative. I'm proud to say this is the initiative of R.D. Efren Carrido of the MGB. Sila ang napasimuno nito. Ang purpose nito is, yun nga, to provide access and para maibenta itong produkto ng mga small-scale miners natin at a very competitive price. Plus the fact, maiwasan natin or yung risk in hauling these products to a long distance, yung risk na yon matatanggal natin, mawala yon. So direct na dun sa Bangko Sentral? Malapit na. Kumbaga, nasa bakuran na nila yung kung saan pwedeng ibenta yung mga produkto nila, yung mga gold nila. So fair yung presyo na makukuha nila? Very competitive. Okay po. Next question ko po, Red. Sunod-sunod yung mga ulat po ng pagbaha at landslides sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon. Lately, ang coastal areas ng Sultan Kudarat ay tinamaan ng pagbaha. As the agency responsible for environmental management, how do the DENR and MGB contribute dun po sa DRRM efforts ng ating gobyerno? Malaking tulong po ang nagagawa ng ating ahensya sa pamagitan ng MGB. Ang MGB kasi, ito ang inaatasan na gumawa ng mga geohazard map. Okay. Itong geohazard map na ito, ginagawa nila ito taon-taon, ina-update nila. Okay. Ito ay malaking tulong para sa local government unit sa paggawa ng kanilang Comprehensive Land Use Plan. CLUP. Yeah, CLUP. So, importante ito so that in a map, ma-identify saan yung mga flood-prone areas at saka yung mga landslide-prone areas. So, malaking tulong yan. At saka, kasama ito, dapat mapasama ito sa local DRRM plan. Yeah, kasama ito. So, ito, galing ito, itong mga geohazard. Kompleto na po ba, sir, lahat ng LGUs natin? Kompleto na tayo. Meron lang tayo mangilan-ngilan na subject for updating. Okay. But for the entire region, kompleto po tayo. Follow-up question, Red. We are observing the National Disaster Resilience Month po ngayong buwan on climate change and resilience. Kasi parati natin naririnig po ito. Ano po yung current programs ng DENR po? Sa climate change naman, tuloy-tuloy yung mga inventory of greenhouse gases natin. So, may naatasan tayo mga focal persons para to inventory, to gather the data, para malaman natin ano yung levels of greenhouse emission natin. So, at least, kung aware ka nun sa mga emission of greenhouse gases, malaking tulong ito para sa pagpagawa ng isang plan. Okay. For planning purposes, magagamit. Ika nga, you cannot manage what you cannot measure. So, kaya ito, lumalabas itong greenhouse inventory. On the part of yung isa sa risk resiliency, patuloy yung
technical assistance sa pamagitan ng Climate Change Office natin sa Manila, patuloy ang pakikipag-ugnayan natin, collaborations with the local government unit. We provided technical assistance to the LGU. Sir, how do we measure itong mga greenhouse gases? Meron po ba tayong mga equipment na may mga stations ba tayo? Insofar as the greenhouse Okay. gases, medyo inventaryo lang yan sa mga utilization mo o sa power, sa travel. Okay. So, it may be indirect, pero makukuha mo dyan yung, May data tayo. yung greenhouse gas. May conversion factor yan. Yeah, sige po. Sir, part of your presentation po kanina yung 19 proposed interventions dun sa mga partners natin under the Project Transform. Sino po itong mga stakeholders na ito? At bigyan po natin ng idea yung ating mga viewers kasi medyo mabilis kanina yung Project Transform. Ano po itong Project Transform? Itong Project Transform ay isang programa na nilulunsad sa administrasyon ni Secretary Maria Antonia Loyola Saga. Ang pakay po nito is para magkaroon ng convergence. Yeah. Marami tayong mga stakeholders, hindi lang mga government agency, kasama natin yung mga private sectors. Private. Ang medyo nagpe-pledge na committed to support the Project Transform. Kasi ang Project Transform, kasi parang napakalapit ito sa puso ni Secretary. So, meron yung kasama natin dito yung Sarangani Energy Corporation. Okay. The CLAFI, itong Conrado and Ladislao Alcantara Foundations, Mahintana Foundations, kasama din natin. SM Jensen, Okay. ito nag-pledge din sila ng support for the sake of environment, kasama din natin. Then yung Jollibee Corporation at saka Petron Corporation. Ito ang mga stakeholders, in line with their corporate social responsibility. Yeah, CSR. Talagang gusto nilang mag-ambag para maprotektahan ang ating kalikasan. Ano yung mga example ng mga projects po nito, sir? I believe meron tayong mangrove nursery rehabilitation. Meron. Kasi parang ang pinakamadali kasi gusto nilang gawin is yung mga tutulong sila sa mga reforestation program natin. Yes. At least medyo minsan kinakapos yung ahensya natin in so far as funding. Ito, pumapasok yung private sector through the Project Transform. Sir, lately, marami pong wildlife ang na-turn over po sa inyong opisina and then sa mga provincial offices po natin. Kamusta naman po yung status ng ating Regional Wildlife Rescue Center or RWRC po? Malaking tulong po yung Wildlife Rescue Center natin. Minimaintain natin yon. Nasa Lutayan yan, Lutayan Sultan Kudarat, ang host. Partner natin ang SKSU, tumutulong din ng SKSU. So lahat yung mga na-rescue natin galing sa mga tao natin or galing sa mga citizen na nakahuli ng wildlife, tino-turn over, pino-forward natin para matingnan yung condition ng wildlife. At saka inaalagaan ito until such a way na ready na sila to be released into the wild. So nire-release rin po talaga natin, Red? Wildlife kasi are meant for the wild. Yes. Hindi dapat sila kinukulong. Opo. Diba? Opo. So dapat i-release talaga yan. Yun talaga ang objective. Hindi din sila natin ni-rescue to stay there permanently. Talagang i-release yan. Kasi yung tahanan nila is in the wild. Opo. Red, ano ang dapat gawin ng publiko pag may nakita po silang mga ganito? Especially yung mga endangered species po natin. Salamat. I'll grab this opportunity to the audience watching right now. In the event na meron silang ma-encounter na wildlife or mahuli man, whether in good conditions or not, na makipagtulungan or idulog nila sa pinakamalapit na CNR office. I-endorse nila, i-turn over nila, at saka yung mga tao natin na ang bahala para i-turn over ito sa rescue center. At saka kung magawa nila yon, so malaking pasalamat namin sa kanila. For being so responsible in protecting this wild. Opo. Red, nagkaroon ng medyo controversial issue the past few months dito sa South Cotabato po regarding yung tarsier na pinaglaruan ng isang vlogger. Ano po yung ginagawa ng DENR or ways forward po natin to prevent this from happening again? Tama ka, naging viral yun. Inamin namin na somehow we need to intensify our efforts in
educating our people regarding this wildlife. Now, ang ways forward natin na ginawa doon, aside from bringing those perpetrators to justice, talagang we reach out to the communities in order to educate our people. Although ginagawa naman natin yan, but with what happened, parang na-realize namin baka nagkulang pa. So, kailangan natin. At saka, hinihikayat natin yung mga publiko na tutulong sa atin, na huwag hayaan na magkaganon, na paglaruan na yung sino yung Starshare na si Cutie-Cutie, medyo huwag paglaruan because very sensitive yung Starshare na kung hawakan. So, dapat ganon na wag nilang pamarisan. Oh, hindi lang sa Tarsier Red, marami rin po tayong mga maraming wildlife. So may mga ano pa bang may mga doon sa North Cotabato, marami tayong nahuli. Pero aktibo ang ating mga senro doon. Nag-intervene kasi sila kaagad then ni-release immediately. Kung po pwede namang i-release kaagad, ginagawa natin 'yan. So they don't have to be brought to the rescue center kung hindi na kailangang i-rehab yung wildlife. Nire-release kaagad yan ng mga, mag-report lang sila, nire-release yan kaagad. Yes. Kung fit pa sila to be released. Ganon. Opo. Sir, in 2023, DENR Region 12 ranked second overall doon po sa Client Satisfaction Survey with a score of 99.68%. Napakataas ha. Ano po yung key strategies na inimplement po ng inyong liderato to achieve this feat? Nakakataba ng puso pag makarinig ka ng mga gano'n na mayagpag ka in terms of client satisfaction rate. Ito kasing client satisfaction rating is a feedback mechanism para yung mga kliyente natin makapagbigay ng informasyon sa atin whether nagampanan natin. So, masarap pakinggan na gano'n. So, in that case, I'd like to thank my DNR family kasi this is an indication na ang mga tao natin ginagampanan yung dapat nilang gawin. Na kaya nagkaroon ka ng ganong rating, 99%. So, ako'y nagpapasalamat sa mga kasamahan ko sa DNR. Sana tuloy-tuloy pa ang pag-improve ng ating mga serbisyo. Kasi nandito tayo para mag-serbisyo. I believe Prime HRM na rin po ang DNR? Yes, so malaking bagay din yun. So, ibig sabihin, kung Prime HRM ka na, parang ang tiwala na binibigay sa'yo ng civil service, medyo mataas na. Kumbaga, napataas natin ang antas ng mga ng selection process natin. Sige po. Thank you, Red Alicer. Sa punto pong ito, ating pagbigyan ng ating mga local media partners na magtanong po sa inyo. We have with us here our South Cotabato Press Corps. Palakpakan po natin, South Cotabato Press Corps. Dito po tayo sa area na ito. Pakibilisan lang po. Dito po tayo. First question. Okay po. Reminder lang po. Pakilala po muna tayo before we shoot our question. Dito po tayo para mahagip po tayo ng camera. Dito po, lapit po. Ayog ka ulaw. Sige. Pakilala muna tayo. Good morning, RD. Grace Torreta from NDBC Radyo Bida. Interested po ako doon sa na-mention kanina na Rivers for Life program ng DENR. Can you share more about this, RED, and meron na bang pinarangalan sa Region 12? Ito pong Rivers for Life, isa itong parangal na binibigay sa pagprotekta sa isang river system. At saka I'm proud to say that for the past 2 years, na-recognize po tayo. Hindi naman siguro first place, pero yung effort ng mga kasamahan natin to receive that award is napakaganda at saka commendable. So for the past 2 years, yung una, yung Silway River. Napaka-challenging ang Silway River. Yet, na-appreciate ng Central Office yung efforts natin at saka intervention in order to improve the quality of water in the Silway River. So, nagawa yon for that year. Then, last year, meron tayong panibagong entry, ang Pangi River sa Kiamba. So, nagsikap din yung team natin sa Centro Kiamba para ma-improve yung mga quality ng river, ng tubig. So may mga interventions such as riverbank protection, clean up, na-sustain nila yon. So that's precisely the reason why nakamit natin yung award
na fourth prize for 2 consecutive years. For this year, meron dahil tayong entry. Ito kasi para maipakita natin sa komunidad na sa pagtulong-tulong natin, pwede nating makonserba ang ating environment. Ganun lang. Thank you very much. Next question po. Good morning, RD. Nika Pama from DXKG 92.5 FM, Radyo Rapido Coronadal. On solid waste management po. Ano po ba ang role ng mga local government units sa implementation po ng Republic Act 11898 po o ito pong EPR law? For the EPR law, hindi naman talaga kasali yung LGUs sa EPR law. Kasi ang mandato nito, directive, is for the obliged enterprise. Yung mga producers, obliged entities. Ito ang nagproduce ng mga plastics. So, para maging responsable sila, not only in the production or manufacturing of these plastic products, but as well as in the retrieval, recycling of these products. Naging responsibility. Mabigat ito insofar as the producers. Kasi binalik natin sa kanila ang responsibilidad, not on the LGU. Kumbaga, kayo ang nag-produce, then be responsible in collecting this one. Ganon ang essence ng EPR law. Ganon. Sige po. Salamat po. Thank you. Next question. Sige po. Good morning, sir. Al Saludo from ABS-CBN News. After the approval of the 10-year solid waste management plan, what next for the local government units? SWM pa rin. Okay, solid waste pa rin ito. Actually, Opo. itong solid waste, ang nakatutok sa aming ahensya is ang Environment Management Bureau. EMB. Sa pangunguna ni RD Omar Saicol. Nandito si Omar Saicol, mga kasamahan, EMB. Now, after the approval of the 10-year solid waste management plan, implementasyon na ito, execution of the plan. So, this would signal the implementation of the plan already as narrated as committed by the LGU, 10-year solid waste management plan. In-approve ito ng National Solid Waste Management Council. Bawat munisipyo, LGU, dapat meron silang solid waste management plan. Kasi dapat meron na sila. Kasi may katagalan na rin atong Solid Waste Management Act. It's in the year 2003. Matagal na rin. So, dapat ma-implementa na ito na. Pero, hindi natin sila pababayaan. In the implementation, nandun pa rin ang DNR sa pamagitan ng EMB. Mag-provide ng technical assistance kung anuman. In fact, ang EMB, we went beyond. Nagbibigay tayo ng mga, aside from technical assistance, may mga financial, although maliit lang, or mga provision of equipment. Nagbigay ang EMB natin, ang DNR. MRF? MRF, meron ding MRF EMB assisted. To my recollection, parang may 500 yan sila na ibinibigay for the LGU to implement. Supposed to be, it's the LGU. Pero ang DNR, sabi ko na nga, ang EMB went beyond its obligation, its duties. Nag-provide sila, aside, not limited to the technical assistance. Pero ang nakasaad sa batas is talagang provision of technical assistance. Red, on the 10-year solid waste management plan, lahat ba nakakomply na dito? Yes. Ikinagagalak kong sabihin na lahat dito sa Region 12 na meron ng 10-year solid waste management plan, ang lahat ng LGU. It's more now of the implementation, which is a challenge. Continuous yung monitoring din natin. Yeah, tuloy-tuloy ang EMB natin sa pag-monitor nitong compliance nila sa Solid Waste Management Act. Sige po. Next question. Magandang umaga po, RD Alicer. Bombo Mira Serbo po from Bombo Radyo Coronadal. Ang katanungan ko po, are there any updates on the Enhanced National Greening Program? Maraming salamat po. ENGP. ENGP, ang pwede kong ikwento sa inyo na pagbabago sa Enhanced Greening Program is yung focus. Sa ngayon kasi, with the directives of the new secretary, si Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, talagang pinagbigyan natin ng focus yung protected area.
That's the reason why a big chunk of the budget of the NGP per GAA na ilipat natin sa protected area. Kasi ito kasing protected area is dapat ito talaga ang show window natin sa conservation at saka sa protection. So, kaya nga pinoprotect ito siya, protected area, kinukonserve. Ito kinukonsider the last frontier natin. So, dapat protektahan natin. So, ang NGP, nilipat natin doon sa protected area yung implementation. Yung big chunk of the budget. Ano? Okay, maraming salamat po. Thank you, salamat Thank po. you very much, Bombo Mira. Okay, next question po. Good morning, RD. RJ Umagaptiad from Good Vibes 90.5. RD, under the Handog Titulo Program, kayo po ay namimigay ng special patents, residential free patents, and agricultural free patents. Ano po ang mga ito, RD, at ilan na po ang nakapinipisyo sa ating rehiyon at paano po mag-avail? Okay. Patents. Patents na sa kalupaan na ito, na isa sa mga programa ng DENR. Now, from 2022 to 2024, under the administrasyon na ito, nakapag-issue na tayo ng 2,555 residential free patent. At saka, meron tayong na-issue na 830 agricultural free patent. So, anong pagkakaibahan nito? Lalo na pagkakaiba nito with the special patent. Itong residential, with the word alone, residence, yun ang mga area na ginagamit for residential purposes. Ang isa sa requirement niyan is dapat nandun ka na, ginagamit mo na, nakatira ka na doon for 10 years. So, doon ka na nakatira. Residential free patent. Ito namang agricultural patent, as the name implies, ito yung mga sakahan na inisyuhan na by the hectares ito, na binibigay nato. This is for free. Binibigay natin ito sa mga tao na nag-cultivate ng mga areas na ito at saka sa kanila yung possession binibigay. So, yun ang pan. Yung special patent naman, ito ang para sa mga government institutions, local government unit na ginagamit for government purpose. Yung schools. Yun, binibigay natin yung special patent na yun. For government purpose, yung special patent. Ganon. Thank you very much. Salamat, sir. To clarify, Red, yung agricultural free patents, iba po ito dun sa binibigay ng DAR? Hindi, iba. Yung DAR kasi, nagbibigay din ng titulo in the form of a Certificate of Land Ownership Award. So, minsan, kadalasan, ang ini-issue ng DAR is yung mga areas na natituluhan namin. Pero lately, meron din silang karapatan to issue clause over Individual. individual. Sa mga public lands na may covered by proclamation. That is for DAR. Ganun. Sige, next question. Yes, good morning RD, good morning sir all. Renzo ko dito po from Density News FM Sorala. RD, ano po ang partisipasyon ng mga private sectors sa Project Transform po? Now, sa Project Transform naman, ang pinaka substance nito or mithiin nito is para magsama-sama yung mga stakeholders para sa protection at saka conservation of the natural resources. Kasi itong Project Transform kasi is a realization na kung iasa nyo lang sa ahensya namin na DENR, hindi namin kaya talaga. So it's a convergence venue na yung mga private sector maybe in the exercise of their corporate social responsibility na maglaan ng pondo para tutulong sa atin for the conservation of the natural resources. So, hinihikayat natin yung private sector to join us. Kasi yung problema sa environment is not only the problem of the DENR. It's the problem for all of us na kailangan nating harapin at saka pagtulong-tulungan. So that's why we invite the private sector. Thank you, RD. Sige. Next, we have 2 more questions. Okay, good morning RD. George Morales of 107.3 Radio Latigo FM. Ang katanungan po, gusto po naming alamin, ano nga ba ang tinatawag nating biodiversity-friendly enterprise? Okay. Okay, biodiversity-friendly enterprise. Isa itong programa na ini-implementa din namin. Ang purpose kasi ng biodiversity-friendly enterprise, sa ngayon, nakafocus ito sa mga protected areas. Biodiversity-friendly, meaning it would promote biodiversity. Samot-saring mga
halaman or mga yung hayop, di ba? Biodiversity. Now, this is a tool in such a way na we can move away yung mga komunidad natin in utilizing the environment. Na instead of utilizing or abusing the environment, they will have to conserve it. They may use it, but at least may pangangalaga ang aspeto. Para naman is to distance themselves from the exploitation of natural resources na nandun sa paligid nila. We introduce this biodiversity-friendly enterprise na i-implement nila doon. So, ito ini-implementan natin sa guidance ng BMB. May mga criteria tayo din. So, in short, ang biodiversity-friendly enterprise is an enterprise which would promote the conservation of the resources in the vicinity or around the community. Ganon. Okay, thank you po. Thank you. Sige. Question? Red, good morning. Alex Ramos ng Top Gun Radio Coronadal. Red, tanong ko lang, ano ang isinasagawa ng DNR sa mga stranded na mga mammals like dugongs, etc. Red, good morning. Sarangani Seascape naman. Ang mga stranded na actually tuloy-tuloy at saka vigilant yung mga tao natin sa pag-monitor doon sa kwan. Kasi nagiging host or haven itong Sarangani Bay sa mga dugong. So, palagi tayong nagpapatrolya to monitor the presence of dugong. At saka kung may mga stranded naman tayo, meron tayong Marine Rescue Center na sa Ladol. Operational na. So doon yan dinadala. So para mapangalagaan yung stranded, kay minsan mayroong mga injured yan sila. So mayroon tayong mga technical people to look into this. May mga veterinaryo tayo doon na naka-assign para mabigyan ng pansamantalang lunas or ma-rehabilitate yung mga dugong na na-rescue. Kasi minsan kasi yung na-rescue natin, marang may dinaramdam yung mga mammals natin. Diba? Kaya ni-rescue muna natin. So, doon sa Ladol yan. Ha? Thank you. Thank you, Red. Sige. Question pa? May pahabol? Magandang umaga po, RD. Mike Kumilang of Brigada Coronadal. Ano itong ridge to reef approach in terms of enforcement po? Ridge to reef. Ridge to reef, similar with the development. Kasi kung anong naramdaman dito sa coastal areas natin, talagang ma-attribute mo yan sa doon sa kabukiran. So, dapat yung planning natin is integrated na hindi mo pwede iplano ang isang lugar in silos. Kumbaga, it has an integrated approach na kung magplano ba, isama mo na yung doon sa taas kabundukan hanggang dito sa coastal areas. So, kasi, kumbaga, may sinasama sa is an ecosystem na everything is related to everything else. So, yung bawat portion ng ating mga sulok dito sa Region 12 is may connection yan sa mga adjacent, may ginagawa. Say for instance, ang example niyan is yung minimithi nating clean Sarangani Bay. You cannot have or you cannot attain that objective of having a clean Sarangani Bay without addressing the problem of solid waste. So that's an example of a ridge-to-ridge approach. You have to factor it of what's happening up in the upland. Dapat controlled mo yon in such a way that you can mitigate its effect in the lowland. So that's the ridge-to-ridge approach. Ridge-to-reef approach. Thank you very much. Red, how important naman po itong mga mangroves natin dito sa mga coastal areas natin, sir? Yung mangroves naman, medyo nababasa nyo ito. It's a natural barrier to absorbs, di ba? Yung mga sudden swelling of the bay, yun lang ang natural barrier. Maprotektahan natin yung kwan. So dapat we need to conserve that one. At saka we need to rehabilitate. Kasi natural seawall siya yung mga kwan. So that would deter the effect of the sudden upswelling of the water level rise. So natural. So ini-encourage natin yan.
So meron tayong programa. Sa ngayon sa Sarangani, meron tayong ginagawang mangrove rehabilitation and reforestation plan para yun ang suggestion ni Secretary that it should be evidence or science-based. Hindi basta-basta na kung may okasyon, mangrove plantation tayo. Meron tayong blueprint at saka plano at saka science-based na plano for the mangrove rehabilitation at saka merong site suitability assessment kung saan po pwede. Hindi basta-basta kung saan na lang itanim yan. At saka may particular species kasi na appropriate for a specific location. So, makapaloob yan doon sa ginagawa sa Sarangani, sa PAMI, yung Mangrove Rehabilitation and Reforestation Plan. Opo. Sir, Secretary Yulo Loizaga is the chairman of the JRTF-LCAC in Region 12. Yeah. Opo. Ano po yung mga priority thrust niya to combat insurgency at tuluyang mawakasan po yan dito sa ating rehiyon? Sa pronouncement ni Secretary Yulo Loizaga, parang ang sinabi niya sa una is she would like to sustain the gains of the previous administration. Sinabi naman yun. Pero may maganda siyang inintroduce ngayon, yung Project Transform. Gawin niya itong platform, itong courts for the convergence of the different agency para magtulong-tulong para makamit natin ang kapayapaan na matagal na nating inaasam-asam. So, ganon. Tapos, quarterly, he sees to it na nandito siya to preside meeting of the courts, yung sa JRTF-LCAC. Talagang inuupuan niya ito. At saka, ang isang advisory niya is yung Geodata Special Database na kailangang ma-relate natin, especially, at saka may visual, saan ba itong ginagawa nating proyekto para makita. And she directed us na makita yung out of the interventions natin, makikita natin yung impact nito. Kung may kabuluhan ba ito at saka may contribution doon sa development goals ng rehiyon. Yun ang directives ni Secretary Yulo. Sir, meron tayong ginagawang Geospatial Database Office? Yeah. Meron kami. Kasi that is in line with the One Control Maps para naman makita natin yung mga accomplishment natin at saka makita natin yung mga areas needing assistance. So, meron kayong mga thematic map. Kasi maganda kasi kung makita mo yung kung saan ang areas needing intervention. So, nagawa naman yan. So, katuwang ko dyan yung ARD for technical services ko, si Engineer Mamak Samaon. Dito po located? Dito, doon sa ba, siya ang medyo nakatutok rin, yung ARD. Dalawa kasing ARD ko. ARD for Management, si LV Lumayag, at saka ARD for Technical Services. So, lahat ng ito nagagawa natin para makuha din natin, makita natin in a glance. Now, balikan ko pala, yung sa courts natin, talagang may directive si Secretary na magkaroon ng map shop sa bawat, para nang sa ganun, yung ahensya makapag-submit ng mapa kung saan yung mga interventions nila na integrate natin. Para yung convergence is mas madali na lang rin. Yeah. Opo. Sir, kamustahin ko po ang iyong relationship ng DENR with the local government units. Kamusta naman po? And then, saan po located yung ating mga opisina, sir? Okay. Meron tayong 4 na provincial offices in every capital town or capital city. Meron tayo sa North Cotabato, nandun yan sa Kidapawan, headed by PNR officer Rajak Sinarimbo. Yun. Diyan yata si sir? Nandiyan si Penro. Nandiyan. Kasama natin. All out support sila. Then sa Sultan Kudarat naman, ang Penro natin, si Penro Derry Makabaning. Nasa Isulan yung office natin. Sa South Cotabato, kapitbahay lang natin. Nandito sa Morales, di ba? Yun ang Penro office. Si PNR officer Doc Sally Cortez. Then sa Sarangani, nabanggit ko na kanina, si PNR Officer Shalimar Disumangkop. Nandun sa Alabel ang opisina nila. Magandang office nila doon. Tapos of course, banggitin ko na rin, nandito kasama natin ang all-out support, very supportive na RD for EMB. Ang office nito, si RD Omar Saicol, Engineer Omar Saicol. Ang office nila nandun sa Regional Government Center.
at saka yung MGB natin nandun din sa government center. Okay. Thank you yung very mga sentro natin, Sige po, sentro. dagdag ko na, sentro natin nandun sa Glan, Kiamba, Jensan, Banga, Takurong, Calamansig, Midsayap, and Matalaw. Meaning, for every province, meron tayong 2 sentro. So talagang covered talaga natin ang buong Region 12, Red. Sige po. Thank you very much, Red Alicer. Medyo naubusan na po tayo ng oras. At this point, to wrap things up, ang inyong huling mensahe po or announcements before we end our program. Okay. Once again, I'd like to thank the PIA for inviting us in this Kapihan sa Bagong Pilipinas. We are glad to update you about our people of the accomplishment and answer some of the questions. But we assure you that we will continue our efforts into the protection of our environment. And under the leadership of Secretary Loizaga, talagang paigtingin namin ang pagprotekta sa ating kalikasan with a climate risk lens and evidence-based and nature-based solutions. Yun ang mga form of interventions na palaging sinasabi ni Secretary Maria Antonia Loizaga. Sir, ang inyong message sa publiko? Sa people watching now sa public, I'd like to encourage everyone to support us in all our undertaking, not only in the development projects, but as well as sa pangangalaga in protecting our environment. Kasi we're limited in numbers. We cannot be everywhere. But if you provide us the necessary information, mas mapagaan yung trabaho namin. We can facilitate, especially in the enforcement aspect. We can only enforce the laws that we're implementing if the public is with us. Suportahan kami. Kaya, again, ang panawagan ko sa publiko, yung pangangalaga ng kalikasan natin ay tungkulin nating lahat, hindi lamang sa DNR. Maraming salamat po. Thank you very much, Department of Environment and Natural Resources. Thank you very much, Regional Executive Director Attorney Felix Alicer. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw ng Martes sa ganito rin pong oras. Anong departamento na naman kaya ang ating makakasama at magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan. Ako si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.